Magandang araw po sa ating mga kababayan at eto na ang bahagi ng Divisoria. Napakalinis kabayan, oh. Tingnan nyo naman yan. Sino mag-aakala na magiging ganito ito kaganda? Oh, grabe. Napakagaling talaga ng mayor ng Maynila na si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Yung dating masasabi ho natin na napabayaan na Divisoria, ngayon bumalik ang ganda ng Divisoria. So, ito yung kahabaan ng CM Recto. Ayan, kung mapapansin nyo yung pangalang Tutuban Center. So, kahit nga medyo may pag-ambon, pag-ulan, ay tuloy-tuloy po ang trabaho ng ating DBS, ng ating MDRRMO, ng ating DEPW, at iba't ibang department ng Manila City Hall. Para maging maaliwalas, maging maganda, komportable, ligtas ang ating mga batang Maynila habang sila ay naglalakad, namamasyal, dito sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Grabe, ganito talaga, no? Ayan, kakaunti at passable na passable ang bahaging ito ng Recto. Kung matatandaan nyo mga kababayan, noong panahon na hindi pa umupo si Yorme 2019. Kasi 2019 hanggang 2022 naging mayor si Yorme ng Maynila. Ang bahaging ito ng CM Recto magmula doon sa may bahagi ng Abad Santos, yung may tulay, ay grabe. Punong-puno ito ng vendor, no? Kumbaga yung kalsadang ito kabayan dati ay hindi po passable sa mga jeep, sa mga kung ano-ano mga sasakyan halos. Nagiging passable lang ito ay madaling araw. Ngayon kabayan, tingnan nyo naman ang ginawa ni Yorme. Napakaganda, napakaaliwalas, wala ka nang gaanong maaamoy, maliban lamang doon sa mga tulongges, yung mga street dweller, yung mga palaboy na kung saan-saan lang dumudumi kahit alam naman nila na nililinis na ng Manila City Hall, ay kung saan-saan pa rin sila dumudumi. So sana ay masolusyonan din yan, makuha itong mga palaboy na kung saan-saan lamang dumudumi. Ang problema kabayan, pag nandyan na yung DSWD na mga nanghuhuli doon sa mga street dweller para dalhin doon sa mga facility, nagtatakbuhan. May naamoy ho tayo dito, no? May mga dumi. Nagtatakbuhan yung mga street dweller. So, nahihirapan din yung ating mga DSWD. So dito na tayo sa may bahagi ng 168 shopping mall. Tapos yung kulay green na yan kabayan, yan na yung tinatawag na Dagupan Street. At meron din diyang isang gusali o establishmento, posibleng tawagin na multi-purpose hall, na nasa mismong bangketa. No, hindi natin alam kung aprobado ba yan kay Yorme, yung dyan sa kahabaan ng Dagupan Street na yan. Grabe oh, napakaganda, napakaaliwalas kabayan. Dito tayo sa may kabilang kalsada na. So kung mapapansin nyo, patuloy pa rin yung pag-ambon dito sa lungsod ng Maynila. Pero tingnan nyo naman yung reflection ng kalsada. Wow, masasabi ho natin napakaganda kabayan. Pati yung mga bangketa, kabilaan kabayan, ay nadadaanan ng ating mga kababayan. At syempre, napakaganda na
yung bangketa ay malinis, maaliwalas, safe yung ating mga kababayan, siyempre, pipiliin nila na maglakad sa bangketa. Lalong-lalo na pag wala talaga silang dalang panangga sa ulan. Ito, may mga panangga, mas pinili ho nila na maglakad dito sa kalsada. At siyempre, tayo ay naglakad po mga kababayan dito sa kalsada para maipakita sa inyo itong ating kalsada dito sa bahagi ng Divisoria. So kung mapapansin nyo, may mga nakapark, no? Ito po yata ay merong permit mula sa Manila City Hall upang sila ay makapagparada. Kasi ito, kabayan, dinadagsa talaga ito ng ating mga mamimili sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila. Kasama na yung bahagi ng Rizal, Cavite, at iba pang mga probinsya. Dinadagsa kasi nga dito sa may bahagi ng Divisoria ay mura yung mga bilihin, kaya naman talagang tinatangkilik ng ating mga kababayang Pilipino. Siyempre, at para makapag-provide ang ating Manila City Hall ng serbisyo, siyempre dapat may parkingan yung ating mga kababayan kasi wala talagang designated area, yung parang area na pwedeng pagparkingan dito sa lungsod ng Maynila. So, ang ginawa, nagkaroon siguro ng agreement para dito sa may gilid ng kalsada, basta sakto, tama yung pagka-parking nila. Yung mga lugar lamang kabayan na otorisado at pinayagan ng ating Manila City Hall, pero hindi lahat ng mga kalsada ay pwedeng pagparkingan. Maraming mga nakabantay dito, kaya sa ating mga motorista, mga kababayan, ay mag-iingat din po tayo at medyo may kamahalan yung mga violation ngayon. So ayan ang itsura ng Divisoria sa kahabaan ng CM Recto Avenue dito sa lungsod ng Maynila. So kayo, papasyal, gagala pa ba kayo sa may bahaging ito ng Divisoria? Kung ganito kaganda, no, mga kababayan, kahit mapaaraw, kahit ano pang weather yan, no, nakakatuwa na ganito ang itsura ng Divisoria na hindi na tulad ng dati. Grabe ang ginawa ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kaya naman mahal na mahal ng ating mga batang Maynila si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kasi nga yung hindi kaya ng ibang mga opisyal, ng mga nakaraang o mga nagdaang alkalde, hindi kayang baguhin ang bahaging ito ng Divisoria. Ipinakita ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na kayang-kaya niya nalinisin at baguhin ang lungsod ng Maynila. Sabi nga ni Yorme, I will make Manila great again. So ito na ang resulta mga kababayan. So ito lang, no. Ito ay police station ata ito kabayan, no. Nandito sakop ng bangketa. Hindi ko alam kabayan kung may action dyan si Yorme sa police station. So pinakita ko lamang ho sa inyo, nadaanan lamang ho natin kabayan, no.